patuloy ang pagbuo ng mas batang roster ng Los Angeles Lakers matapos nilang papirmahin si William Kyle III sa isang Exhibit 10 contract. Bagamat hindi siya napili sa 2026 NBA Draft, nakita ng Lakers ang potensyal ng dating sentro ng Syracuse Orange men's basketball na maaaring ma-develop sa kanilang sistema. Ang 6'9" na big man ay kilala sa kanyang pambihirang athleticism, mataas na talon at husay sa depensa. Sa huling season niya sa Syracuse, nagtala siya ng 8 points, 7 rebounds at 2.5 blocks kada laro sa loob ng 28 minutes per game. Isa siyang mahusay na rim protector na kayang magbago ng mga tira ng kalaban, habang sa opensa naman ay isa siyang mapanganib na lob threat na kayang tumapos ng mga alley-oop sa ibabaw ng depensa. Bagamat isa sa mga dahilan kung bakit hindi siya na-draft ay ang kanyang sukat para sa isang center, naniniwala ang Lakers na mababawi ito ng kanyang explosiveness, enerhiya at kakayahang magbigay ng depensa sa loob ng pintura. Kung maganda ang maipapakita niya sa Summer League at training camp, may posibilidad na makonvert ang kanyang kontrata sa two-way deal o makakuha ng mas malaking oportunidad sa organisasyon. Kayo mga idol, ano ang masasabi nyo? Sa tingin nyo ba ay may tsansa si William Kyle III na makapasok sa final roster ng Lakers? Samantala, bukod naman kay William Kyle III, kinuha rin ng Lakers si Robbie Avila, ang St. Louis Star at reigning Atlantic 10 Player of the Year na pumirma ng Exhibit 10 contract sa Lakers. Ang kasunduang ito ay magbibigay sa kanya ng pagkakataong patunayan ang kanyang sarili sa Summer League at training camp kung saan maaari niyang ipaglaban ang isang pwesto sa roster. Sa edad na 22, ang 6'10" na center ay isa sa mga pinaka-unique na big men sa college basketball. Bukod sa kanyang laki, kilala si Avila sa kanyang napakataas na basketball IQ, mahusay na passing ability at kakayahang tumira mula sa 3-point line. Isa rin siyang mahusay na playmaker na kayang magsimula ng opensa mula sa high post habang epektibo ring scorer sa loob ng pintura. Ang kombinasyon ng kanyang shooting, vision at decision-making ang dahilan kung bakit maraming basketball fans ang humanga sa kanyang laro. Pwede nga nating ihalin tulad ang kanyang laro kay Nikola Jokic base sa kanyang skills. Naging kilala nga si Robbie Avila hindi lamang dahil sa kanyang dominanting performance sa NCAA kundi dahil rin sa kanyang kakaibang playing style bilang isang center na parang guard ang galaw at pag-iisip sa court. Kaya dahil dito, nakatanggap siya ng mga bansag tulad ng College Jokic at lalo siyang sumikat matapos manalo bilang A10 Player of the Year, patunay na isa siya sa pinakamahusay na manlalaro sa college basketball ngayong taon. Bagamat Exhibit 10 contract pa lamang ang kanyang pinirmahan, malaki ang posibilidad na makonvert ito ng Lakers sa two-way contract kung magpapakita siya ng magandang laro sa Summer League at training camp. Kapag napatunayan niyang kaya niyang dalhin ang kanyang elite passing, shooting at mataas na basketball IQ sa NBA level, hindi rin imposibleng makakuha siya ng standard NBA contract sa hinaharap. Muli na namang sumugal ang Los Angeles Lakers sa isang underrated na talento na may mataas na potensyal. Kung maipagpapatuloy ni Robbie Avila ang ipinakita niya sa college basketball, maaari siyang maging isa sa mga biggest steals ng 2026 class at isa pang matagumpay na development project ng Purple and Gold. Samantala, nasayang naman ang pagkakataon ng Los Angeles Lakers na makuha ang isa sa kanilang target sa 2026 NBA Draft na si Henry Visar, isang talented na 7-foot floor spacing big man mula sa Arizona. Ayon sa mga ulat, gumawa pa ng paraan ng Lakers upang magkaroon ng pagkakataong makuha siya matapos bilhin ang number 56 overall pick mula sa Chicago Bulls. Ngunit bago pa dumating ang kanilang pagkakataon, napili na si Visar ng Los Angeles Clippers bilang number 52 overall pick, kaya tuluyang nawala ang tsansa ng Lakers na maidagdag siya sa kanilang roster. Hindi rin nagtagal sa Clippers ang rights ni Visar dahil agad itong ipinagpalit sa Atlanta Hawks na siyang tunay na kupo ng gustong makuha ang Estonian big man. Ginawa ng Hawks ang hakbang na ito upang masiguro nilang mapapasa kanila ang isa sa mga pinaka-promising international prospects sa draft. Dahil hindi na available si Visar, nagbago ng direksyon ang Lakers. Sa halip na gamitin ang number 56 pick para sa isa pang rookie, ipinagpalit nila ang draft rights ng kanilang napili sa Dallas Mavericks kapalit ng cash considerations. Pagkatapos nito, ibinuhos ng Lakers ang kanilang atensyon sa pagkuha ng mga undrafted prospects tulad nina William Kyle III, Robbie Avila, Peter Suder at AK Okereke. Sayang din para sa Lakers si Henry Visar dahil taglay niya ang mga katangiang hinahanap ng modernong NBA. Bukod sa kanyang 7-foot na taas, mahusay siyang tumira mula sa labas, kayang i-stretch ang depensa bilang floor spacer, mahusay ding rebounder at shot blocker, at may kakayahang magpasa ng bola at tumakbo sa transition. Dahil sa kanyang kombinasyon ng laki, shooting at mobility, marami ang naniniwalang malaki ang potensyal niyang maging isang valuable two-way big man sa NBA. Kayo mga idol, ano ang masasabi nyo? Sa tingin nyo ba ay malaking pagkakataon ang nasayang ng Lakers sa hindi nila pagkuha kay Henry Visar o tama lang ang naging desisyon nilang tumutok sa mga undrafted free agents? Answer, missed the dunk, rebounded Carolina, Vesar 3. 10 straight for the Cardinal, Vesar